Kaya kapag pinindot ko ang button na ito, mag-charge na. Nag-charge na ito ng 8 volts. Sige na. Ang galing nun. Naisip mo na ba kung pwede bang gumawa ng electric bike na walang electronics? Ngayon, ang tinutukoy kong walang electronics ay sa definisyon ng Google. Ang electronics ay sangay ng pisika at teknolohiya na tumutukoy sa pagdisenyo ng sirkito gamit ang transistor at microchip. Kailangan pa rin natin gumamit ng ilang mga kawad at baterya, pero gusto ko na ang lahat ng iba pa ay maging mechanical. Karamihan sa mga makabagong electric bike ay may brushless DC motor dahil malakas at epesyente ito para sa laki nito. Pero kailangan din nila ng electronic speed controller para gumana. Hindi mo pwedeng isaksak lang ang baterya at umanda rin na. Pero paano kung pwede pala? Inesponsoran ng KiwiCo ang video na ito. Pag-uusapan pa natin sila mamaya. Ito ay isang reed switch motor na pinanggalanan dahil sa birding capsula sa gilid na tinatawag na reed switch. Kapag nilapitan ng magnet ang switch, nagsasara ito at dumadaloy ang kuryente. Ang mga coil ay nagsisilbing electromagnet. Kapag dumaan ang permanenteng magnet sa reed switch, nakakaroon ng kuryente ang coil na nagpapabilis sa magnet papunta sa kanan at pinaiikot ang motor. Dati kong ikinabit ang reed switch motor sa maliit na laruang kotse. Mayos itong tumakbo dahil maliit lang ang konsumo ng kuryente at kaya nitong mag-charge kapag tinutulak. Palakihin natin ito at ikabit sa bisikleta. May kaunting pagkakaiba ang mas malaking bersyon, pero pareho lang din ang paggana nito. Dahil hindi kaya ng karaniwang reed switch ang lampas kalahating ampere, gumawa ako ng sarili kong pinalaking reed switch. Napakasimple lang ito. 2 metal na pirasong may maliit na agwat, parang reed switch. Kapag dumaan ang magnet, ang isang piraso ay naaakit sa isa pa at nagbibigay ng kuryente sa coil. Ngayon, mahina ang motor nito dahil 6 lang ang magnet sa bawat rotor, kaya 6 lang din ang pagtulak ng coil sa gulong kada ikot. Gayunpaman, kung dadagdagan natin ang bilang ng mga magnet, dapat ay mapapataas natin ang lakas ng output. Gumawa ako ng motor na may 16 na magnet at salit-salitang magnetic pole, kaya mas malakas ang torque nito. Kailangang baguhin ang reed switch dahil naapektuhan ng salit-salitang magnet ang timing. Naglagay ako ng maliit na magnet sa flexible strip para mahila lang ito ng mga magnet na nakaharap palabas ang kabaliktarang pole. May problema sa kuryente dahil nasisira ang nickel strips sa paglipas ng panahon dahil sa pagsiklab. Sinubukan kong gumamit ng carbon contact gaya sa brushed electric motor, pero nagdulot ito ng carbon dust sa strip na naging sanhi ng pangin na koneksyon. Sa huli, nakahanap ako ng malilit na switch na rated hanggang 15 amps at kinuha ko ang mga contact dito na mas mukhang matibay kaysa dati. Simula na ang paggawa ng e-bike gamit ang bisikletang may simpleng tubular frame, kaya madaling i-disenyo. Gumawa ako ng 3D model sa Onshape, isang cloud-based CAD program, para makapagdisenyo ng iisang parasong motomount para sa e-bike na ito. Kung gusto mo magdisenyo ng sarili mong mga proyekto na tulad nito, lubos kong inirekomenda na subukan mo ang Onshape. Pagkatapos, i-export kong disenyo at sisimulan ang 3D printing gamit ang Formlabs, Form 4 at Form 4-L. Ang paggawa ng malalaki, matitibay at eksaktong bahagi ay perpekto para sa proyektong ito. Iyan ang motor mount at motor core na maghuhawak sa buong sistema. Kamangha-mangha dahil nagawa ko ito bilang isang piraso lang. Pagkatapos, pwede kong ilagay ang mga bearing sa parte at tignan kung kasya ang disenyo sa frame ng bisikleta. Ngayon, may matibay na bracket na tayo na pagkakabitan ng lahat ng pyesa. Una ay ang mga coil na 3D print ko gamit ang clear resin, kaya makikita ang mga ito mula sa labas ng motor. Ang bawat coil ay may 3 dang ikot at pinagdugtong ko ang 2 sa serye, at sa huli ay magiging 8 sa parallel, kaya may kabuuang 16 na coil at 4 na 8 dang ikot ng kawad. Sa tingin ko, astig at medyo nakakatawa kapag nakakabit sa bisikleta. Ang susunod na hakbang ay gawin ng rotor na paglalagyan ng mga magnet, at mapapansin mong mas marami itong slot para sa magnet kaysa sa prototype na motor. Iyan ay dahil kamakailan ay may nakita akong tinatawag na Halbach array. Kapag tinignan mo ang prototype na motor mula sa gilid, mayroong coil na nakasandwich sa pagitan ng 2 magnet at gusto natin na ang magnetic field sa pagitan ng 2 magnet ay maging kasing lakas hanggat maaari. Kaya kapag pinadaluyan ng kuryente ang mga coil, na ma-maximize natin ang output torque. Kaya, kung kukunin natin ang salit-salitang magnet ng rotor at maglalagay tayo ng mas maliliit na magnet sa pagitan ng mga ito, sa ganitong perpendicular na posisyon, maaari nating idirekta ang magnetic field sa isang panig,
kaya nagkakaroon ng mas malakas at mahina na bahagi. At ito ay kilala bilang Halbach array. Kaya kung gagawin natin ito sa parang ang mas malalakas na bahagi ay parehong nakaharap papaloob sa mga coil, dapat nating mapataas ang torque. Gumawa ako ng isa pang prototype na motor para subukan ang teoryang ito. I even had to mount the reed at malinao na mas malakas ito. Kailangan kong ilapit pa ang reed switch sa rotor dahil mahina ang magnetic field sa labas ng motor. Kaya, ang hiling disenyo nito ay may 20 pangunahing magnet at 20 mas maliliit na magnet na bumubuo sa Halbach array, kaya may kabuuang 80 magnet. Kasama ang dalawang rotor. Maaring ikabit ito sa shaft at drive pulley bago idugtong sa motor, at pwedeng maglagay ng rotor sa magkabilang gilid ng bisikleta para maipit ang mga coil. Ngayon, pwede nang ikabit ang reed switch sa motor at subukan ito. Ngayon na nakakabit ng mga kable, magagamit ko na ang switch para kontrolin ang bilis ng motor. Despite running well below the 15 amps of these switch contacts are... Ngayon, kahit na may mga bagay na hindi ayon sa plano, palagi akong may natutunan. Kaya naman, excited akong sabihin sa inyo ang tungkol sa KiwiCo, dahil ang layunin nila ay hikayatin ang mga bata na maging malikayan at mag-imbento. Matagal na akong fan ng KiwiCo, at laging masaya ang crates na nabuin. Ang kalidad ng crate na ito at ang pag-iisip na inilaan para gawin itong perpektong regalo para sa kahit sinong bata. Literal na hovercraft ito na pwede mong gawin sa bahay kahit walang tools. Marami pang ibang crates na para sa mga bata sa iba't ibang edad. Mayroong KiwiCo Clubs, isang serye ng kapanapanabik na hands-on learning adventures na may 5 clubs na mapagpipilian. Magsasaliksik ka ng mga paksa tungkol sa kultura, geografiya, teknolohiya, sining at iba pa. Kung gusto mong gamitin ang iyong kaalaman sa agham at engineering, may KiwiCo Labs na may mga proyekto tulad ng radio-controlled delivery robot at iba pa. Talagang naniniwala ako na ang KiwiCo ay isang kamanghamanghang regalo para sa panahon ng Kapaskuhan, at ito ay isang regalong patuloy na nagbibigay buwan-buwan. Kaya kung mag-sign up ka gamit ang code na Tom Stanton, makakakuha ka ng 50% diskwento sa iyong unang club crate o sa pagpunta sa kiwico.com/Tom Stanton. Bisitahin ang link sa video description. Kahit mas mababa sa 15 amps, ang takbo nito na siyang rating ng switch contact, mabilis pa rin silang masunog o magdikit kahit nalolok ang motor. Pero may isa pa akong huling ideya para mapagana ito, at ang posibleng solusyon ay tungsten. Ang tungsten ang metal na may pinakamataas na melting point, mga 3,400 degrees Celsius na halos 1,000 degrees Celsius na mas mataas kaysa bakal. Umorder ako ng tungsten welding rods para gumawa ng mas matibay na reed switch contacts. Pero agad akong nakaproblema. Mukhang hindi talaga pwedeng isolda ang tungsten gamit ang solda na meron ako at sa init na kayang abutin ng soldering iron ko. Solusyon ko rito ay gamitin ang solda para mechanical na koneksyon sa tungsten. Parang kinikremp ko lang ang wire. Kaya nilagyan ko ng mga uka ang tungsten rod para may kakapitan ang solda. Pinilok ko ang nickel strip sa tungsten at nilagyan ng solda. Kaya kapag ipinasok ang tungsten sa tinunaw na solder tube at pinalamig, magkadikit na silang dalawa. Sana maganda ang electrical connection. Itong tungsten reed switch na siguro ang hiling pag-asa ko para mapatakbo ang bisikleta. Ngayon na nakakabit na ang lahat ng kable, matitiis ba nito ang spark? Plastic, aside from a few bolts and the coils, which means it has very little resistance. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya na gumana ito. Hindi lang hindi nasira ang tungsten, kahit matagal na itong tumatakbo, parang nabawasan pa ang spark. Nag-3D print ako ng malaking pulley na ikakabit sa likurang gulong gamit ang cutout na tugma sa original na sprocket at ilang tornilyo. Kapag naikabit na ang drive belt at naayos ang tension, halos tapos na ang bisikleta. Dagdagan ko pa ng isa para makumpleto ang mechanical na itsura ng bisikleta. Isang analog na voltmeter para makita ang natitirang baterya swak sa gitna ng manibela. Naglagay din ako ng 2 switch sa manibela at medyo magulong wiring. Dapat payagan ng isang switch na kontrolin ang kuryente papunta sa motor at ang isa naman ay para, sana, magamit sa regenerative charging ng baterya. Oh, dito, isang maliit na supercapacitor pack lang ito. Pakiramdam ko, kailangan kong ipaliwanag kung bakit ganito ang setup. Ang regular na electric motor ay may iron cores na nagpapalakas sa electromagnetic na lakas ng coil. Nakakabuo rin ito ng resistensya kapag walang kuryente ang motor dahil hinahatak ng mga magnet ang core.
Halos plastic ang motor na ito, maliban sa ilang tornilyo at coil, kaya napakalit ang resistensya kapag umiikot ng walang kuryente. Ang idea ay parang ordinaryong bisikleta lang ito kapag ginagamit, na may kaunting resistensya lang wala sa belt. Paano kung pababa ako ng burol o gusto kong bumagal? Pwede kong gawing generator ang motor para i-charge ang mga capacitor. Tapos kapag puno na ang charge, lumasa akong sa patito para bigyan ako ng dagdag lakas kapag kailangan. Tingnan natin kung gagana ito. Nandito ako sa labas, ngayong maganda at malamig na umaga ng Desyembre sa Britanya. Lubos nang na-discharge ang mga capacitor, gaya ng nakikita sa voltmeter. Kung igalaw ko ang manibela, pwedeng magmukhang may karga, pero halatang wala naman talaga. Subukan nating magbisikleta sandali. Yeah, so we drained about 5 volts getting up to speed. And mukhang mag-charge tayo ng mga kapasitor. Kahit hindi ko pa pinipindot ang region switch na medyo kakaiba. Maghang walang ganong resistensya sa pedaw. Maganda siguro kasi madali itong mag-charge. Medyo maingay ang mga reed switch. Siguro kasing lakas ng tunog ng mga malalakas na freewheel hub. Pero mas malala pa kasi tuloy-tuloy ang ingay nila. Pababa na ako ng burol as papindutin ang regen button. resistance when riding unpowered. At parang mas mabilis na mag-charge na yon. Malapit na tayo sa, nasa 10 volts na tayo. Wow! Sa tingin ko, ang mga capacitor na ito ay rated hanggang 18 volts, kaya ligtas pa tayo na yon. Sige, papunta na ako sa patag ngayon at ihihinto ko na ang bisikleta. Nasa mga 12 at kalahati, 13 volts tayo, kaya tingnan natin kung magagamit natin ang lakas na ito para makabalik tayo sa dating bilis. Because the motor is essentially... Pinapatakbo naman ako nito, pero hindi ganoon kalakas. Kaya mga 5 volts ang nagamit natin para bumilis at hindi na ito nababawasan na yon. Dahil ito na ang pinakamataas na RPM na kaya ng motor sa voltahe na ito. Charge my phone. And whilst riding, the charger doesn't work. Kaya balik tayo sa 11 volts. Pipihitin ko ang throttle para makita kung kaya nating akyatin ang burol. The energy can slowly discharge into my phone. Kulang talagang lakas nito para makakyat sa burol. Sa tingin ko, natutupad ng bisikletang ito ang 2 sa 3 gusto ko. Nagre-regenerate ng kuryente at halos walang resistensya kahit walang power. Kulang lang talaga ito sa lakas na kailangan para maging maayos na e-bike option at ang pagiging purong mechanical ay hindi rin kasing ganda ng inaasahan ko dahil sa mga metal strip ng reed switch. Laging ina-adjust ang switch kasi kapag mabilis akong magbisikleta, tumatama ito sa resonant frequency. Dahil dito, nagiging sobrang lapit o layo sa tungsten contact, kaya lumalakas ang mga pagsiklab. Paano kung gamitin ang regenerative braking ng bisikleta para mag-charge ng iba pang bagay? Dahil parang nakakabit lang ang motor, tulad ng hand crank generator ko, naglalabas ito ng AC power kapag umiikot. Kung gagamit tayo ng 4 na diode para bumuo ng full bridge rectifier, mas mapapabilis pa ang pag-charge ng mga capacitor. Pagkatapos, pwede nating isaksak ang mga capacitor sa USB voltage regulator para magamit ang nakaimbak na enerhiya. Halimbawa, kapag nagbibisikleta ako at gusto kong i-charge ang cellphone, hindi ito gumagana kung ang voltahe ng capacitor ay mas mababa sa 8 volts. Pero sa isang mabilis na pagpindot ng regen button, mabilis nating mapapataas ang voltahe at pagkatapos ay dahan-dahang maililipat ang enerhiya papunta sa cellphone ko. Sa 6 na kilometro o 3.7 milya na tinakbo ko, bumaba ako ng mga 55 metro at nagawa kong i-charge ang cellphone ko ng halos 10% na hindi na rin masama kung iisipin. Kinamit ko lang ito pababa ng burol o magpreno. Sa isang mahabang burol, nag-alala ako baka ma-overcharge ang mga capacitor kaya binitiwan ko ang switch. Alam ko na may mga produktong may maliit na generator para sa ilaw ng bisikleta, pero nagdadagdag yon ng tuloy-tuloy na resistensya sa gulong kapag ginagamit. Maaring gamitin ang sistemang ito para mabilis ma-charge ang capacitor kapag nagpepreno o bumababa ng burol. Tapos dahan-dahan nitong ipapasa ang kuryente. Pwede kong i-charge ang cellphone, ilaw ng bisikleta, at iba pa gamit ang libreng enerhiya. Kung wala akong ganitong setup, mabilis maubos ang brake pads ko dahil sa init. Maraming salamat sa panonood.